Dito na tayo. Nilamon daw po, Nilamon. May bagong pinapakalat na naman po mga DDS. Si Jinky Luistro daw ay nilamon ng abogado ni Sara. Wow! Ano yan? Ano yan? Hannibal Holocaust? Aray ko. Ha? Kinain daw si Luistro. Eh, di wala na si Luistro. Ano to? Cannibal Holocaust? Ano to? Cannibalism? Aray ko. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervin Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nangibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba ngayon? Mainit ang ulo. Una nang Alam nyo, ibang klase po talaga. Konting naratibo, papalakihin nila. Nabwisit lang po, sinabi ko na dito yan, nabwisit lang po kasi nga, ang gusto ng defense team, padelay na naman. Okay? May hinahanap po ng mga dokumento sa kanila, walang hindi kumpleto. Anong kinain? Ang gusto nila, kasi kasama po yun delaying tactics. Ngayon, ang gusto po ng prosecution is yung trial na to ay naka-scheduled na. Yung depensa po, sige po ang delay, parang si Sara po talaga Diba? Iba yung kinain. Yung kinain po, talagang wala ka nang sinabi. Aray ko. Diba? Iba po yung taktika na technicalities na naman at delaying tactics. Kaya po na high blood, diba? Kaya po na high blood si Attorney Kapunan. Kasi nga, pinag-usapan na. May mga schedule na. Etong mga depensa, ay tila walang pakialam. Di ba? Yan po ang nangyari dyan. Parang hindi nila sinusunod. Parang si Sara rin po, hindi sinusunod ang mga timeline. Hindi sinusunod ang mga hearing. Ganon din yung mga abogado nila. Ganon din po yung mga abogado nila. Parang walang alam. Sasabi nung ito yung namin, yung sa inyo, asan ba? Ito lang ang namin, kulang-kulang, may pamaleta-maleta pa kayong effects. Kulang-kulang naman yung daladala nila, walang kwenta, hindi naman kailangan, yun ang dadalhin. Yun po ang nangyari dyan. Pero yung sabihin mong, walang ginawa ang prosecution, makita na lang natin sa hearing. Aray ko. Makita na lang po natin sa hearing. Kasi naman, ang bentahe lang ng depensa, puro kasi nungalingan lang sila, mag-iimbento lang sila. Wala naman silang papakitang proof. Dahil yung pagnanakaw ni Sara, talagang nalustay na. Aray ko. Diretso. ulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandaliang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila Huba? No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as
merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Poa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular ng mga kaso ay normal lang yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Senado bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Bawal ang surprise witnesses under the rules, kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng about 57 names para walang maging hamon sa trial. Hindi pa tukoy sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa magiging trial sa July 6. Para sa agenda. Oh, yan po yan po yung kinain daw. Kinain daw, di ba? Kinain. Di ba? Kinain daw yung ano, sandali lang Kinain daw yung Jinky Luistro. Excuse me? Excuse me? Alam mo, ang tanging advantage lang naman ng depensa, puro kasinungalingan. Puro delaying tactics. Oh, ayun lang naman ang gagawin nila kasi wala po silang mapipresent na ebidensya. Aray ko. Alam natin yan. Wala silang mapipresent na ebidensya. Ngayon, eto na naman mga troll farm na mga DDS, kinain ni Singson. Mag-abang na lang tayo sa July 6 kung sino kakainin. Yun lang naman yan eh. Kahit anong naratibo yung kinain si Luistro talagang nalusaw, wala yan. Walang epekto yan dahil dire-diretso ang impeachment. Aray ko. Di ba? Dire-diretso ang impeachment. Tingnan natin kung sino magigisa pagdating ng impeachment trial. Etong mga to, PTC, pre-trial conference. Pre-trial lang to, marking of evidence. Nanghihingi sila ng ebidensya. Nanghihingi sila ng mga ipepresentang mga tao. Yan pa lang yan. Paano ka kakainin sa pre-trial? Aray ko. Oh. Kaya lang nagkainitan kasi yung mga ebidensya, yung mga hinahanap ng prosecution sa depensa, ginagawa na naman nilang technical. Oh, hinahanapan sila ng ganito. Gusto nila, wala. Dinidelay nila. Oh, hindi pa pwede yun. Yung Kongreso kasi, yung prosecutor sumusunod sa timeline, sa due date. Pero yung depensa, pa-easy-easy. Oh. Diba? Kaya nagkaroon po ng tensyon. Kasi parang wala lang sa kanila yung impeachment. Hindi sila na-hurry up. Kailangan sumusunod kayo sa mga schedule. Oh, meron pa silang mga tupalo. Hindi pwedeng tupalo. Aray ko. July 6 na yung impeachment, tupalo ka pa. Ayan po mga kababayan ha. Kaya huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga banat ng mga hayop na to.